One of the best businesses na pwede mong simulan dito sa Pilipinas is itong tinatawag na e-commerce. Yung bang magbibenta ka ng mga products either sa Shopee, sa Lazada, o kaya sa TikTok. Pwede rin mag-host ka ng sarili mong online store, platforms like Shopify or WooCommerce. At bakit siya naging maganda? Kasi lahat-lahat na bumibili online. So kung alam mo lang siya paano gawin, pwede ka pa rin mag-excel kahit pa medyo ganun na yung competition, medyo mataas na yung competition. Personally, ginawa ko is nag-angkat ako ng product sa China kasi balak kong mag-open ng e-commerce nga, magbibenta ako sa Shopee o kaya sa TikTok. At pakita ko sa inyo dito sa video kung paano mag-angkat ng products sa China kasi that's one of the things that you should do kung gusto mo ng mataas na profit margin. Yung mga supplier natin is meron dapat silang option na mabigyan tayo ng magandang presyo, which is mangyayari lang yan sa mga suppliers kadalasan sa mga Chinese na suppliers. So yun yung ginawa ko nga at nag-import ako ng products sa China. Check ko sa inyo dito sa video. And then make sure to watch this entire video because I'm also going to give away some of the products na kinuha ko nga sa China. So kahapon, pumunta kami dun sa warehouse kung saan na-drop yung aming packages from China. Lagay ko na lang yung mga clips dyan sa, dito pala, yung mga clips nung nagpunta kami. At yung mga kinuha ko mga products is women's bags. Yun na nga, mamimigay ako nito, some of it. Kaya make sure to watch the entire video para malaman nyo kung paano yung criteria. So ang ginamit kong website para makahanap ng supplier is itong tinatawag na website na alibaba.com. I-google nyo lang, Alibaba, A-L-I-B-A-B-A, tapos .com. Doon ako naghanap ng suppliers. So pagpunta mo doon, gawa ka lang ng account, tapos surf around ka, hanap ka ng products na gusto mong ibenta. Once meron ka na makita ng products, i-chat mo or i-communicate mo yung supplier. I-negotiate mo siya kung magkano yung magiging final price. Tapos pag marami yung bibilihin mo, mas the more na bibigyan kanila ng discounts doon sa mga products na kukunin mo. Tapos gawin mong maganda yung conversation, like mention mo na you will be ordering more in the future. Gusto mo lang muna makita yung quality ng products. Magaganahan sila dyan at bibigyan kayo ng discount. At kapag okay na kayo sa supplier, meron na kayong decided na products na kukunin nga, huwag nyo muna i-check out, huwag nyo muna bayaran. Yung next na gagawin nyo muna is hanap muna kayo ng freight forwarder. Ang freight forwarder, sila yung magdadala ng products natin from China dito sa Pilipinas. So, ang mangyayari ngayon, ito yung supplier mo from Alibaba, yung products isi-send nila doon sa warehouse ng freight forwarder sa loob ng China. And then yung freight forwarder na, sila na yung magdadala ng products natin o yung packages natin dito sa Pilipinas. Sila nang bahala sa mga papel sa customs, etc., mga documents, sila nang bahala yung freight forwarder. So, yung next na muna na gagawin nyo is, ilalagay ko nga pala yung mga potential na freight forwarder na pwede nyo gamitin dyan sa comment section or sa video description. I-message nyo sila, tapos tanong nyo sila, magpa-quote kayo. Magiging back and forth nga pala yung communication. I-communicate nyo yung inyong supplier kung ilang cubic ba, gaano ba kalaki yung mga boxes para i-quote din kayo ng inyong freight forwarder. So, babayaran yung freight forwarder kasi nga sila yung magdadalang items nyo dito sa Pilipinas. Sila yung bahala sa customs, etc. So, message nyo, sabihin nyo ano yung mga items din nyo kasi meron din mga bawal na items, hindi mo pwedeng ma-import sa China like mga branded items. So, kapag okay na sa freight forwarder, meron ka ng quotation, isasend na ngayon ni supplier yung items or yung packages ninyo dun sa warehouse na freight forwarder. Tapos, meron kayong two option. Yung quotation nga pala is meron two option. Mas mahal siya kung air yung transportation. So, pinili ko sa akin kasi gusto ko ng mataas na profit margin. So, syempre, barko. At yung downside nga lang is umabot siya ng mahigit 1 buwan bago dumating dito sa Pilipinas yung aking packages. Now, tanong nyo rin sa inyong freight forwarder kasi nangyari sa akin, I'm from Butuan City nga pala, yung freight forwarder ko is walang warehouse sa amin sa Butuan, kaya bumiyahe pa ako pa Cagayan para i-pick up yung items. Pwede namang pakuha ko sana sa EP Cargo but pinuntahan ko na lang personally para makita ko din yung warehouse mismo for future, transactions. Tapos sabay gala na rin dito sa Cagayan de Oro City. Andito nga pala kami ngayon dito mismo. So, ganun yung process. So, pili ka kung saan ka mas magkakaroon ng mataas na profit margin. So, kahit pa aabot na 1 buwan, okay lang yan. Basta secure yung items.
Kaya kailangan pili din tayo ng magandang freight forwarder, yung meron na talagang reputation, meron mga magagandang reviews. So, ganun yung pinaka-process kung paano mag-import sa China. Yung next na gagawin ko kasi meron akong items, is ililist ko na naman yung mga items sa tindahan ko sa Shopee o kaya sa Lazada o kaya sa TikTok. So, lahat-lahat ng platform kasi andun nag-hangout yung ating mga potential customers. So, ganun yung process. At sa mga nag-aantay ng free, namimigay tayo ng 3 bags, women's bags. Ang kailangan nyo lang gawin is basahin nyo lang yung video description for the instruction. I think, ang gagawin ko lang is make sure naka-follow ka sa akin. Tapos, kailangan i-share mo tong video na to sa Facebook. Tapos, gamitan mo ng hashtag. Ilalagay ko na lang kung anong hashtag dyan sa comment section para madali ko siya ma-pull up. Tapos, kukunin ko yung mga pangalan nyo. Ilalagay ko sa randomizer para ma-pick ako ng 3 na bibigyan ko ng free bags. Tapos, ang kailangan nyo lang bayaran is shipping papunta kung saan man kayo sa Pilipinas. So, hanggang dito na itong video. Maraming salamat sa panunod. Make sure na i-follow mo ako dito sa Facebook, sa TikTok, Instagram, sa YouTube. Subscribe ka sa akin for future videos like this. If gusto niyo naman yung mga type of videos na ganito, yung mga entrepreneurship related. Maraming salamat and see you po next video. Bye-bye. Bye-bye.